lalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasing ganda. Laguna, nang ito ay marating ko, para bang ako'y Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang magandang hapon sa ating mga taga-subaybay dito sa programang Pulsuan sa Serbisyo Balita Live Online. Ito naman po ang iyong lingkod na si Levi Tatad na magbibigay sa inyo ng isang oras na balitaan kung ano ang kaganapan dito sa lalawigan ng Laguna. At siyempre may mga komento dyan dahil ang programa natin ay Pulsuan at pupulsuan natin yung mga hindi gumagawa ng maganda dito sa lalawigan ng Laguna, lalo na yung mga ibang katoto natin, kabaro dyan sa media, ha? At sa ating mga ginanap na pag-iikot ay nung nakaraang Martes ay ito nga ang DOST Region 4 sa pangunan ni Alex Madrigal ay nagbigay ng media presentation sapagkat maganda yung kanilang tinatalakay sapagkat ang DOST Region 4 ay number 1 na ngayon sa Calabarzon at sinasabi nga nila so kanilang kailangan daw ng makuha yung extra mileage ng pagpupromote sa science sapagkat upang makasabay tayo sa pag-ikot ng panahon sa buong mundo sapagkat puro technology na ngayon kaya nagsagawa sila ng magsasagawa sila ng science trade fair din at yung kanilang mga aktibidad ay sunod-sunod. At ngayong ang August 10, 12, 14, 17, 19 ay may mga schedule na ito at hanggang November ito. At magkakaroon din ito ng media journalism na science journalism at bibigyan daw ng award, Gandingan Award, yung mga magsusulat o magpapalabas ng mga programa ng science dito sa pangunguna nga ni Alexander Madrigal, ang Regional Director ng DOST. Pakinggan natin ang pahayag nitong Regional Director ng DOST na ginanap dyan sa Oasis Hotel, dyan sa Barangay Lalakay noong Martes ng umaga. Nandito sa Quezon, may isang sasakyan na manggagaling sa Quezon. But we also have invited our ABCDN coverage ng Batangas province. We also, I think, darating dito yung ating kasama. Nandito na yung taga Manila, Manila Bulletin, no? Lumabas lang si Mr. si Freddy Castro, no? So, nandyan siya. May dumadating pa. So, alam naman tayo sa DOST dapat one time. So, kailangan umpisa natin ng mas maaga. Natatakdang oras. Laging nasa oras si Juan, no? So, again, magandang umaga and magandang buhay po sa ating lahat. Welcome to our media event entitled Trailblazing the Road to Science Nation Tour, Achieving the Extra Mileage. Lubos po ang aming kagalakan na may pasasalamat sa malugod ninyong pong pagpapaunlak na dumalo
in this landmark event. Bakit po landmark? It will signal the regional kick-off media blitz activity of DOST here in Calabarzon. And we would like you, as our media partners, to cover all the media work activities in Calabarzon as we journey from this day on forward to track the news radar covering the various activities and events such as itong darating nating National Science and Technology Week sa SMX, MOA, sa July 24 to 28, and towards the finish line ng ating 3-day Science Nation Tour in November 18 to 20, 2005. To give testimony to the importance of our media friends from the province, the region, and the national, and to our information networks, kung mamarapatin nyo, to our regional press corps and partners in Calabarzon, we are equally honored and thankful for the precious presence of our fellow public servant and friend, Igawat CES awardee, and now the OIC of the Office of Assistant Secretary, Program Manager for Countryside Development. At siya po ngayon ang aming bossing, the Overseer of Regional Operation Services of DOST. Batang-bata po yan. Mas matanda po yata po ako ng 10 taon. Our media partners, please welcome Dr. Urduha Eitihada po. Siya po ay dating Regional Director ng Region 2, Cagayan Valley. Siya po ay outstanding yung region niya last year. The other year, noong 2013, according to performance. Mukhang lumipat na siya sa Assistant Secretary. Naka-overtake kami ng konti. Kami ngayon ang number 1. Sa 2014, we are the number 1 regional office all over the Philippines. DOST Calabarzon. At yan po ay dahil din sa inyo, mga kasama ko sa media. Dahil isa po yan sa mga tinitingnan na panantunan at yung sukatan kung paano lumaganap ang mga regional offices sa ating bansa. Our deep appreciation also is accorded to our PIA 4A OIC officer. Ngayon po, Director Carlo P. Gonzaga. Alam niyo po, siya po nag-extend ng mga invitation sa ating mga regional and provincial media. So maraming salamat po, Mr. Gonzaga. May I now refer you to the, pakibuksan mo nga. As Director Alex has informed us, there are a lot of activities, and highlighting that Trailblaze are the inauguration or implementation of the firsts of the firsts. Like, for example, we have the IDDL and the Food Innovation Center, and he said he was reviving again the Tambuli Media Award, which is very important in media partnership, and I think that's already a very good practice of the DOST when we link and partner with the DOST. We give them recognition because without them, we would have much effort to promote our programs and activities. As we advocate for Agham Naramdam, those Region 4A prepared activities that will inspire us to appreciate science and technology more and better. And for the National Science and Technology Week, we have lined up also different activities with our theme, Philippines, a Science Nation, Innovating for Global Competitiveness. On 24th of July, we'd like to invite you to witness the launching of free Wi-Fi internet access in public places by ICTO Office of the DOST at SMX Convention Hall. In the afternoon, we will also have dengue control and prevention workshop, seminar and orientation. We will have the Philippine
Nanovation Forum, Government Network, Faster Delivery Services to Citizens, and of course, we will have the highlight in the evening. We will witness Sir Alex dancing during the stakeholders night. You belong to Science Community C? C kayo, ano? B kami. So, the following day, you will witness Telang de Calidad by PTRI naman po ito. Pinoy ang Tatak. This is to really introduce the Filipino-made fiber from pineapple, abaca, and other fibers like sipandan. Then, our regional operations, all regional offices will be there too for our set-up forum. Gustong-gusto namin po na sana nandun kayo kasi yun ang assignment ng mga regional operations group. We will be showing who the best set-up proponents are, why they are chosen as outstanding, and of course there will be testimonies that you will listen to. We will also be launching the One Store program, the Online Expert program, and the One Lab program to really support the proponents of setup. Also, STII will be having a convention about Starbucks. Alam niyo po, itong Starbucks kasi nakakuha ng international award. Kaya napakagandang ehemplo ng one-stand library ang ating Starbucks na ginawa ng Science and Technology Information Institute. Then again, we will have a forum on Food Innovation Center on the 25th. That's 1 o'clock to 5 o'clock. And also, we will have the Science Journalism Right Shop for Communications, both for students and the college campus writers. On the third day, there will be Hataw Agham, and this will be Health and Wellness. This is sponsored by PCHRD of DOST. And then Living with Faults, be aware, be prepared. Ito naman yung FIBOX. So, disaster awareness tayo sa third day. And then, we will have also a very interesting topic. That's coconut scale insect management strategies to be sponsored also by our very own Picard. And this will end by showing digital literacy with DG Bayanihan or DG Bayanihan by ICTO Office. On the 27th, meron tayong Pisay, Makascience, dito robotic and... Okay, yan po yung ating dinaluhan doon sa resort na yan, kung saan ginanap yan. At yan sa sinasabi nga nila ni Dr. Tejada ng OIC Office of the Assistant Secretary at Program Manager for Countryside Development ng DOST na may mga nakalaang programa sila. Kaya nga yung simula sa buwan ng Hulyo ay yun na nga nung inumpisa nila doon sa hotel na yan kung saan ginawa nung 14. At sa July 2021 naman ay magkakaroon naman ng susunod na aktibidades. At kung saan nga sinasabi nga ni Director Madrigal na napapanahon na para makasama tayo sa tunggalian ng labanan ng teknolohiya sa buong mundo. Kaya para maka-compete daw tayo at maka-advance na rin ang Pilipinas pagdating sa technology sapagkat marami ng mga scientists na nade-develop dito sa buong Calabarzon, lalo na yung mga state universities. Kaya ito yung kanilang ginagawang At magkakaroon nga ng food production dyan, processing plant dyan sa LSPU. Ito yung shared facilities na sinasabi ni Director na nagkakalaga ito ng 30 million. Kaya mahalaga ito sa mga state universities. Diyan na kayo mag-enroll sa Laguna State Polytechnic University kung saan yung aking alma mater. Diyan sa LSPU Los Baños.
Napakaganda dyan. Maraming mga courses dyan. Meron din dyan criminology, At kasama rin tayo sa tour. Ang maganda rito sa Palawan, niyayakan tayo sa Palawan, itong si DOST Madrigal. Ang problema lang kasi, dapat kung sasagutin tayo sa papasahe ni Director Madrigal, abay, sasama ang Serbisyo Balita Team at particular na ang inyong lingkod dito sa programang Pulsuhan. At napakaganda, para ma-enhance tayo doon sa mga makabagong teknolohiya. At ganun din, magkakaroon na rin tayo ng ng halal food dito sa sa kung saan isasagawa yung food processing plant dito sa LSPO. At sinasabi nga ang Pilipinas ang science in nation innovating for the global competitiveness. At handa na tayo dyan. At yun nga ang sinasagawa ng mga state universities. Hindi lamang dito, sapagkat sa Mindanao State University, meron nang dinedevelop sila doon na mga gandang mga tuklas ng mga estudyante. At napakaganda. At sinasabi nga, kung tayo daw ay magpapalabas ng mga bagong tuklas na tungkol sa science, ay baka makasali ang Serbisyo Balita sa Gandingan Award na taon-taon daw nilang binibigay. Kaya ang nais nga natin ay pagbutihin yung pag-broadcast dito sa science, technology, sapagkat nandito ang buhay. Katulad ito, ginagamit natin, science ito. Tuklas ito ng mga invention, mga inventor, kung paano tayo nagsasagawa. At magkakaroon na rin ng libreng wifi sa mga piling-piling lugar lang, sa mga matatao. Kaya sigurado ang signal ng Serbisyo Balita ay mapapalakas na sapagkat matutulungan ito ng libreng wifi na kanilang inulunsad ng DOST. At munti kong tanongin si Director Madrigal, tinatanong ko noon yung cellphone na matitrace mo doon, yung bagyo, yung lindol, na pinahamahagi nila sa Quezon City, sinampunan na. Sana dito sa lalawigan ng Laguna, Director Madrigal, Alice Madrigal, ay dali nyo dito yung cellphone na yun, yung gadget na yun. Lalo na kami, bigyan nyo kami dito sa Serbisyo Balita sapagkat napakaganda nun. At sa ating pagpapatuloy, bigyan muna natin ng isang commercial break ang ating himpilan. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Okay, maraming salamat at balik tayo sa ating programang Pulsuhan at may tatanggap din tayong ulat mula sa labas ng himpilan sa ating kasamaan dyan sa Batangas, si Koy. Yan natin si Koy. Koy, magandang hapon. Magandang po, kasamang Levy. Naaresto ng puwersa ng kapulisan ng isang wanted person at number 2 sa Manhunt Charity ng bayan ng Pahal Municipal Police Station. Ang suspect na si Robert De Castro E. Abella, 26 years old, binata isang magsasaka nakatira at tubong barangay Ipil, Batangas, na mayroong kasong violation of Presidential Decree
Isil sa Batangas ang pagsisilbi ng warrant na para sa nasabing suspect sa panununog ng isang plantasyon ng asukal na pag-aari ng isang nagangalang Ernesto de Castro at residente ng barangay Iba ng nasabing bayan. Sa bisa ng isang search at ng isang warrant of arrest na inisyo ni Honorable Judge Juanita G. Areta ng Regional Trial Court ng Branch 86 Taal, Batangas. Sa ngayon ay nakakulong na sa piitang bayan ng Taal, Batangas ang suspect at walang inirekomendang piyansa. Ayan muna ang aking report sa Samang Levy. Mula dito sa lalawigan ng Batangas, ako si Kuya Hipolito Laura, nagsiservisyo sa bayan, dito lang sa Serbisyo Balita, live, online. Maraming salamat, Koy Hipolito Laura, sa iyong report at dugtungan ko yung report na yan sapagkat sa bayan naman ng Bae ay naaresto naman ng kapulisan ang number 2 most drug list sa Barangay San Antonio, Bae, Laguna sa pamamagitan ng mga tauhan ni Major Owen Banag at dito ay naarestohan nila ito si Roy Kentos Hayagan na nasa watchlist nila, number 2 at kasama niya itong isang si Ernie Panisalis Borgos, 37 anyos, may asawa at nakatira din sa nasabing barangay. At kagabi ito nangyari, kaya't naaresto ng mga tauhan sa isang bypass operation ni Major Owen Banag at nakuha sa kanya ang 6 na sachet ng maliliit na plastic sachet ng sabuk at naharap kayo sa asong Section 5, 11 at 26 ang nasabing mga suspect. Kaya binibigyan natin ng commendation itong si Major Banag sapagkat patuloy yung kanyang ginagawang pagsisilbi sa bayan sa pamamagitan ng paglilinis ng droga diyan sa bayan naman ng Bae. Kaya napakaganda yung pinapakita ni Major Banag. At saludo tayo dyan sa kay Major Owen Banag sapagkat maganda yung kanyang sinasagawang ito kasi pag sinabi mong bypass, maging nasa loob man niyang bahay, kaya lang hindi na sila maghahalugog. Kung saan inabutan yung tao at doon nag-aabutan ng pera doon sa marked money, yun na, hindi na sila maghahalugog. Kaya walang pagbatikos dito kay Major Owen Banag sa kanyang ginagawa. Kasi mismo siyang hepe, siya nagsusupervise doon sa operation. Kaya walang taniman. Hindi katulad dito sa Kalamba, na itong si Ortigas ay mahiling magtanim, yung kanyang mga tauhan. At sinasabi ko nga, na kung ikaw man, Ortigas, ang nagpapakalat ng mga maling Dex Brigade, na tayo ay nabaril sa GMA. Excuse me po, hindi ako pupunta ng GMA Cavite, sapagkat ako ay taga-lalawigan ng Laguna. At live in kicking, Kaya doon sa mga medyas naman, na mga kasama ko, lalo na si Dumaplis, abay, talagang Dumaplis ka na. Lumayo-layo ka na sa Laguna, sapagkat tinamahan ka ng kulog, tamahan ka sana ng kulog, sapagkat yung mga mali ninyong pagpapakalat, lalo na yan si Tess Mucho, na bulgar na yung pangalan mo, apelyido mo, na Mucho, hindi ka naman Villegas, hindi ka naman drama anthology, na sinasabi mong ikaw si Mara Villegas, diba? Maria Teresita Mucho, yun yung tunay na pangalan mo. At yung publisher mo may kaso pa, dalawa pa yun, isang bigami at isang estapa, na inistapa niyo yung tao ng kalahating milyon. Balik nyo na, kumita na kayo. Sabi mo si Tess Mucho, 4 na taon na kayo nakinabang dyan sa City Hall, na kumukubra ng milyon na ang nakukubra nyo. Ano ba naman ang sistema ang ginagawa nyo? Lalo na ikaw, Nelson Dumaplis, manang-mana ka sa presidente ng Kapisentelim na si Roy Tumanda, na hindi naman nakagraduate ng high school. Ang lakas pang kunin na consultant daw kuno ng mobile force ni Colonel Luna. Hepe ng mobile force. Hingay mo ng credential yan. Hindi nga nakagraduate ng high school, kukunin mong consultant, media consultant po dyan sa iyong, iyong pinamumunuan. Ano ba naman yan?
Hihingihan mo ng credential. Hindi mga ganyan tao kailangan dyan. Dapat yan yung may sinasabi at may pinag-aralan. Hindi yung elementary lang. Ano ba naman yan? Ha? Ganyan ba ang naging presidente lang ng Presidente Lim dahil sa mga kasama natin sa media na sinuportahan siya para maging presidente? Sumobra na yata yan. Ha? Ngayon, halongkatin natin. Tingnan natin yung credential ninyo. Labasan tayo ng credential. Para na sa ganun mas maganda, mga katuto. Diba? At itong aking pagsisermon, tama lang naman ito. Pero huwag kayong magpapakalat ng maling balita na sinasabi niyong nabaril ako sa Jamie Cavite. Lalo na ikaw, Ortigas. Aba, ang tigas mo talaga. Kung ikaw man, kasama ka dito sa bakanang ito, sapagkat nung nakaraang Lunes, ay nung Serbesyo Caravan, nung Merkules, ay nagbeso-beso pa kayo ni Ortigas. Ikaw, Maria Teresita Mocho. Nagbeso-beso pa kayo. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw naman Tess Mocho. Namamagana yung mukha mo sa kapapaganda. Aba, hindi bagay sa iyo. At hindi rin bagay sa iyo na pag sumisip dyan sa mayor ng Luzon ng Calamba. Nakakahiya ka naman nakinabang ka na ng gusto. Titirahin mo pa yung mga tauhan nito. Ano ba naman? Ganyan ba yung talaga namang sa bagay, sanay ka sa ganyan. Sapagkat doon nga sa mga release ng tren, kinokolektan mo yung mga tao doon ng tigta 300 bawat isa dahil ilipat daw ng relocation site. Nasaan na ngayon? Nung panahon na yun, nung nandun ka pa, tawang ka pa ni Bim Bidalmino na tumakbong board member. Tess Mocho, di ba? Tama yun. Kaya yung mayor ng Calamba, minsan tama lang yung pagsisermon niya ng flag ceremony. Paalala sa mga empleyado. Pakinggan natin yung paalala ni Mayor Timmy Chipeco ng Luzon ng Calamba. Alam niyo po, sa halos 2 taon tayo ng bulan, kasama po natin ang ating Vice Mayor at ating mga konsigal. Ay marami tayong mga pagsubok na pinagdaanan, no? Tama ba yun? Marami tayong mga binagong mga polisiya na sa tingin po namin ay makakabuti para sa ating lahat. At after 2 years going back, we may say that siguro kung kayo rin po makapagsabi, at least we may say we have done good. Tama ba yun? And sa mga susunod pang mga panahon ay talagang ibinibigay na namin lahat ng aming kaalaman at sa aming kakayahan. Depende ho sa mga pondo na nakukuha din po natin na mas lalong mapaangat natin ang pangalan ng ating syudad ng Calamba. Ako lamang po ay nagpapasalamat sa dahilan na kung titingnan nyo ang mga pangyayari sa ating bansa. May mga lungsod o syudad na nagkakagulo. Tama ba yun? Pero dito sa ating bayan, tahimik, nagkakaisa at nagsasama-sama lahat ng mga nanunungkulan at lahat ng kababayan natin dito. Kaya ito po ay isang ehemplo ng maayos, matapat at nagkakaisang pamumuno dito po sa ating bayan. Maganda po yan para sa ating lahat sapagkat ang mga programa na pinatutupad natin, yung mga polisiya, yung mga proyekto, ay kung titingnan nyo po ay talagang napakaganda po. No? Napakaganda. Of course, hindi naman isang iglap mangyayari po yan because there are some policies na kailangan po natin ayusin at syempre may mga procedures po tayong ginagawa. At sa pamamagitan naman po ng mga pagkakaisa namin, no, ng ating sanggunian, ng inyong lingkod, nakita nyo naman na dito sa bayan ng Calamba, lagi tayo namumuna. Pati ang budget na uuna na. Di ba po? Hindi tayo lumalampas sa takdang oras at panahon. Mga proyekto na nagawa kaagad. Ang bonus na bibigay kaagad. Pero sana intindihin niyo mga kasama.
tayong lahat ay tao lamang. Hindi tayo perfecto. Inaamin ko, alam ko marami sa inyo, pag-isa pag hindi na pagbibigyan, sumasamang loob. Pero sana intindihin nyo na kami ay tinitingnan namin ang kabuuan nating lahat. Di ba po? Pag-isa kasi nakikita natin yung individual nating pangangailangan, pero kami mga nanunulan at tinitingnan po namin ay ang kapakanan ng bawat isa sa atin at pantay-pantay po ang pagtingin po namin dyan. Kaya sana intindihin niyo po kami. Hindi ho talaga lahat pwede mapagbigyan sapagkat iba-iba po ang ating interest. Diba po? At paminsan ang interest natin ay hindi nagtutugma-tugma. Ngunit sa aming mga nanunulan, ang lagi namin titingnan ay ang interest ng nakakarami sa ating mga mamayan. Sapagkat kung hindi namin pakikinggan ang pangangailangan ng ating mga kababayan, kung kami po ay magpipikit mata sa mga problema ng nakakarami, ay siguro hindi po kami dapat nandito ngayon. Sapagkat may pinagpipilian po kami. Tama ba yun? Kaya sana po, sa lahat ng empleyado, pagpatuloy po natin ang pagkakaisa natin. Tulad lang sinasabi ko, kung tayo naman po ay may mga problemang individual, pwede man po kayo magsabi, nakikinig po kami. Paminsan nga lang, nakikinig muna kami at ina-assess po namin. Pero hindi po kami para pabayaan kayong lahat. Alam niyo po yan. Tama ba yun? Hindi para pabayaan namin lahat na nandito ngayon sapagkat sa amin pong grupo, may vice, sa mga konsyal, pag kami nag-uusap-usap, basta sa kapakanan ng empleyado, number 1 kayo sa amin. Okay, maraming salamat sa buting mayor ng Calamba, si Mayor Justin Mark Timothy-Pego. Sa kanyang paalala sa mga empleyado na hindi ko mo may request sila agad-agad, pinag-aaralan yan at lahat ng mga humingi ng tulong. Speaking ng empleyado, ay binabati nga pala natin ito ng ikapitong taong kaarawan ni si Nas Molinyawe, anak ni Mr. Dennis Molinyawe na taga-tourism dyan sa City Hall, at pagbati rin pala sa tita ni Laarni Delba na si Jelay at tita Emma na nandyan naman kayo at para samahan yung may birthday niyong apo na si Nas Molinyawe. At sana daw ay magtira kayo ng handa, lalo na yung litson, paalala ni Larny na pag-uwi nila may maabutan pa silang litson. Di ba masarap yan sa birthday, alam mo marami tayong tinalakay na topic, pero dudugtungan ko pa kasi kulang pa yon yung mga medyas ng mga kasama natin dito sa Calabarzon, dito sa Campi Sentilim, presidente ka nga pero kulang ka naman sa pinag-aralan, ba? Ay pagka nagkasuhan kayo, ay talo ka. Kasi inahalongkat yan. Ay ako, lalo na ako, nagsampa na ako ng kaso sa ombudsman doon sa isang konsyal. Sinasabi ko anong natapos mo. Sinasabi yan doon, nakalaad doon. Kung bakit ka magiging media. Hindi ka magiging credible na media kung hindi ka naman graduate, lalo na ng high school. So, paano ka magiging media? Ay ang tawag sa iyo, medyas. Ikaw, Roy Tumanda. Kasama mo si Mara Mucho, na mucho na, kumita na sa Calamba ng 4 na taon. Titirahin pa yung isang executive assistant ni Mayor Timothy-Pego. Nasaan naman ang hiya mo? Kapal naman ang mukha mo, kaya pala namamagana yung mukha mo. Dahil sa sobrang pakinabang mo na, des mucho! Sobrang pakinabang na nito. Kaya ito yung kasama niyang si Dumaples na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Alam ko naman na mahilig ka dyan sapagkat ginawa mo na sa akin nung araw. Text ka ng text doon sa DCRH na ginagamit ko ang DCRH o nasaan ngayon na ginagamit. Buti na lang may live streaming dito si kasamang RJ Salgado. At dito kami nabubuhay. Marami yung followers namin dito. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa Amerika at sa buong mundo. Ang nakikinig sa aming programa. Sa inyo, may nakikinig ba? Yung kable nyo hanggang 3 bayan lang.
Anong kable yan? Anong klaseng kable yan, ha? Ha? Ano yan? Royal Tourist kable? Hanggang 3 bayan lang? Ano ba naman yan? Ha? Ha? Royal Tourist na kable? Ha? Hanggang 3 bayan lang? Kaya huwag kang magmayabang dumaple sapagkat ikaw, hindi ka naman ding graduate ng koleyo. Presidente ka ng Tricycle Driver Association dyan sa Barangay Real. Ha? At marami kang inuuwian. Ha? Isa na dyan si Tess Bocho. Ha? Nabilya-bilya di kalamba ka pa. Ha? Pala nakinabang kayo ng gusto kay Chipeco. Ha? Sinasabi nyo na kayo ay ano. Yung pala naman ay lahara kayo. Ha? Sapagkat inaano nyo ngayon. Naando na. Ha? Nasa na. Ha? Mahilig kasi kayo sa lagay. Ha? Hindi kayo mabubuhay kung walang lagay. Yan yung sinasabi natin, ha? At para magbago kayo, magtanda kayo, papaliwanag sa inyo ng aming kasamahan dyan sa Banahaw kung paano mananampalataya pagdating ng oras, sapagkat kailangan yan. Sapagkat yan ang ginagamit kong proteksyon sa aking buhay, sa aking katawan, ang pananampalataya. Nandito ang aking mga kasamahan sa Bundok Banahaw. Pakinggan po natin sila. Medyo pabigat ng pabigat. Ang totoo niya, nagsimula kami 1973. Almost 40 years na ginagampanan namin ang mga gawaing espiritual na ito. Dito sa Banal na Bundok. Ang unang, nung mga panahon, ang utos, pagpalit ng taon, dapat salubungin ng samahan sa Banal na Bundok. Ang tawag ng kitaasan sa lugar na ito ng Mount Banahaw ay banal na bundok. At dito namin salubungin ang pagpalit ng taon sa pamamagitan ng panalangin. Rosary. Ganyang katutuo ang Rosary, Santo Rosario. Na ang Santo Rosario ay nagbuhat hindi sa tao, kundi sa Mahal na Birhin. Ang Mahal na Birhin, siya hindi nakababatid, dapat na nilang malaman ang mga kalihiman sa panahon ngayon. Kung sino man ang nagbabasa ng Marian Book, yung pakikipag-usap ng Mahal na Birhin, kay Don Estefano Gube, isang pare Italiano, binanggit niya roon, everything has been revealed. Everything talagang ipinakikita na ang mga katotohanan. At nakasasaksi natin ngayon, ang lahat na nasusulat sa banal na kasulatan ay nangyayari na. Kaya, nandito kami ngayon upang tupupad sa kautusan ng kaitaasan. Ang utos pa ng kaitaasan sa grupong ito o sa samang ito, sa palapit ng palapit na Holy Week, umahal na araw, ang kautusan ay ito. Pagsapit o pagpasok ng santong araw, dapat ang grupong ito o ang sino man na nakababatid na nito ay dapat nandirito na sa banal na bundok. At yan ay Lunes Santo. At kung kaya ay fasting, ayuno. Pagsapit ng Miyerkules Santo, magbasa ng pasyon. Ganyang katotoo ang pasyon ng Katoliko. Ang simbahang Katoliko ay siyang totoong simbahan. Bakit? Sapagkat ang bilin sa samang ito, ang pintuan ng banal na bundok, ay ang simbahan ng Dolores. Ng patrones ay ang Dolorosa. Sa makatuwid, tungkulin mo, kung ikaw ay ahon ng banal na bundok, dapat kakatuka sa simbahan ng Dolores, na ang patrones ay ang Dolorosa. At bago ka papasok sa banal na bundok, kinakailangang hugasan ka. Ang bilin, magkumpisal, magkumunyon. Yan ang patutuunan naman ng relihiyong Katoliko ay totoo relihiyon. Bakit? Sapagkat ang founder o ang nagtatag ng relihiyong Katoliko ay ang Diyos mismo sa pamamagitan
ng ikalawang persona o ng Panginoon Kristo. Yan ay nasusulat sa banal na Biblia. At yan ay nasa karugtong ng banal na Biblia. Ngayon lamang malalaman na ang Biblia ay may karugtong. Iba ang karugtong at iba ang nagbawas ka at nagdagdag ka. Ay galing sa gitaasan sa pamagitan ng Diyos Espiritu Santo o Espiritong Paraklito o Espiritu ng Katotohanan o Espiritong mga aliw. Ang mensahe ay ganito. Kalimutan ang lahat ng bagay na subyang o laban sa kalooban ng mga Diyos. Alin yung kalooban ng mga Diyos? Ang kanyang aral, ibanghilyo, ang kanyang utusan. At ang lahat ng subyang na yan ay baon, kalimutan. At harapin ang bagong taon na ito sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa kalooban ng mga Diyos o ang kanyang aral, ang kanyang gospel at ang kanyang katusan. Gampanan ng bawat isang mabuting mananampalataya saan mang reliyon siya ang kabutihan at kautusan. Mahalin ang kapwa, ibigin ang Diyos ng higit sa lahat, ibigin ang mga bagay sa kapaligiran, maging maunawain, lawakan ang pangunawa ng bawat isa. Palakihin ang kanilang mga puso sa pag-ibig at pagmamahal sa kanilang kapwa. At sikapin na ang kababaan ay manatili sa kanilang mga katauhan. Yan ang dapat na manatili sa pagsalubong o pagpalit ng taon na ito. Dapat yan, mga katangian na yan, ang dapat taglayin ng bawat isang mananampalataya upang tayong lahat ay makasunod sa kalooban ng ating mahal na Ama. Nag-umpisa dito po, unang-una po, di ako po marunong mag-Holy Rosary. Ngayon, dumating sa panahon na ako po'y naghihirap, inakap ko ang Holy Rosary. Ngayon, nagkaroon akong may karamdaman na natagpuan ako nila sa Legazpi nang dahil kay Ate Norman taga-Sipukot na nag-aon dito. Pagkatagpo sa akin, nakita ko po ang liwanag. Noon panahon po ako ay maraming pinaniniwalaan, mga may langkap, pero subalit di ko nakita ang tunay na pananampalataya. Ngayon, pagkapasok ko dito sa grupong ito, dito ko na natagpuan ang patotoo. Natotoo pala ito, lalo na higit sa lahat ang Holy Rosary po, na siyang maging lubid nating hawakan. Kaya dapat tayo'y lagi nag-Holy Rosary. Paglinggo, ipagkalob natin sa Panginoon Kristo na magsimba tayo dahil iyan ang gabay natin para patungo sa Kanya. At ang sabi ng aking kapatid na magkumpisa at komunyon para maugasan tayo ng ating pagkakasala. Dahil ang sino man daw na lumapit, kumatok sa Panginoon Kristo ay siyang pagkakalooban niya. Ang sino man ang manatili hanggang wakas, siya rin makaliligtas. Kaya dapat tayo'y pangamtan, mayroon tayong batayan para tayo'y gabayin niya dahil sa pagsakripisyo natin, ang pagluluhod po, iyan, simbolo na tayo nagpakababa, nagtumutupad sa ating tungkulin sa Kanya po. Okay, yan po yung kasama natin sa Banaaw, yung samahang pong Nazareno, pagkat kasama po tayo dyan. At nagsasagawa rin kami ng faith healing mission dito sa, alam mo, nagsagawa na kami dyan sa Kalamba, yung sa Barangay Lingga, sa Pansol, kay Kapitana Dadang, at yung kapatid dyan, nagapunta namin. At yan po ang tamang ng ating pangangatawan. Kaya doon sa mga nangangailangan ng tamang dasal, ito po ibibigay ko po sa inyo sapagkat yung Ama namin po dyan sa tinuwid po yan ng Espiritu. Yun ang sinasabi natin. At para malugtungan yan, andito po yung tamang dasalin namin sa Banaaw. Ave Maria Purisima, Picado ko si Vida. Ang tandaan ng Santa Cruz, pagandya mo po kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kaaway. Sa pangalan po ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya po ako sa Diyos Ama, ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya din po ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao, siya lang ng Diyos Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinakuhan ka po sa krus, namatay, binaon, nanag sa mga impyerno, na may 3 araw na buhay na maguli.
umakyat sa langit at naluklok sa kanan Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ka po magmumula, paririto hukom sa mga nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya din po ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga santo at santa. Sa mga kangiles, sa kasamaan ni Jesucristo, sa ikawawala ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao at may buhay na walang hanggan siya. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kaming paintulot sa tukso at wali mo po kami sa dinang samaan siya naman. Aba po, kalis ni Isang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yan ako sa Jesus, piyarin ka pong kalis ni Isang Nanay sa Kristo. Ipanalangin kami lahat ng makasalanan, pagpalain kami at kawaan. Nawala po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magsawalang hanggan siya naman. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng patawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming paintulot sa